dito ni Enzo Recto, Attorney Enzo Recto. Bato, kinakandong ng mga original armed DDS at isang mayor sa Davao. Oh, dito siya nagtatago? Really? Sige nga, kay Badcaster nga tayo. I learned that ChatGPT works best with detailed prompts, but I hate typing them. So instead, I dictate them using Whisperflow while walking. When I'm walking, my brain just works differently. Ideas start pulling out. But here we go, pasok. Barangay Captain Wait lang. Kaka-premiere lang yun. Here we go. Yung computer speaker ko or microphone ko. Hindi siguro yung old microphone ko, hindi compatible dito sa bagong computer. Please increase your volume na lang, ha? para klaro, ha? So, yan. Meron investigative report dito na ginawa ng Vera Files, ha? Okay. Vera Files, ito yung news agency, multi-awarded news agency, na sila rin yung gumagawa ng yung exclusive interviews kay Motabato, kay Arturo Las Cañas. Kumbaga, very well connected sila sa mga grupo na mga ICC, na mga original na members ng Davao Death Squad or DDS, ha? And we're talking about the militia group. Hindi ito mga DDS ngayon na followers lang, na mostly online at hindi sumisipot sa mga rallies. Kumbaga, madali lang kasi mag-ingay sa online, pero it takes extra effort para sumali sa mga rally, kaya nilalagaw yung mga rally nila or panawagan kudeta. Pero syempre sa social media active sila kasi it takes almost no effort para sumuporta sa anuman mga panawagan, anuman mga gimmick ng mga Duterte or awayin yung mga kalaban ng mga Duterte, kasama na si Vlogcaster, ha? So pero itong grupo na ito, itong DDS that we are talking about, ito yung mga group of killers. In fact, nakapenetrate dito itong si columnist ng Vera Files, at itong Vera Files, ito yung kinuha ni Mark Zuckerberg as a sila yun na nagsasabi sa Meta kung sila yung nagpa-fact check dito kung ano man na kung nakikita nyo si Meta, tinatanggal yung mga fake news. It is doing it through the help of Vera Files. So very credible itong Vera Files for them to enjoy the faith and trust ni Mark Zuckerberg ng Facebook or Meta. So itong si Antonio J. Montalban II, na dating columnist ng Philippine Daily Inquirer, pero nandito na ngayon sa Vera Files, well connected ito sa mga original DDS, including kay Arturo Las Cañas, kay Motabato, dahil he is based in Cagayan de Oro. Pero ngayon, dahil siguro sa mga death threats o dahil siguro sa trabaho niya, he is based in Europe na. Kaya medyo matapang-tapang ito dahil alam naman niya hindi siya mababalikan. So ngayon, sinasabi niya sa expose niya dito sa Vera Files na marami siya mga balita nakuha na nasa Davao si Bato nagtatago, nasa Davao, at so kung sakali mang nasa Davao, tama yung tinabi ni Senator Trillanes, magtatago yan sa Davao, hindi yan aalis ng bansa. Kasi kapag umalis ng bansa, mas lalo siyang mamomroblema. Mas madali siyang madadakip ng ICC o kaya itong mga Interpol na to. Pero pag nasa Davao, proprotektahan niya ng mga taga Davao.
Kasi mga Davaoenyo sila, di ba? O mga duwag. Ayaw humarap. Takot na takot. At ang mga original DDS, yung mga kakosa niya, nung nakasama niya, nung sinimulan nila itong grupo, nung mayor pa si former President Rodrigo Roa Duterte. Ito pa rin mga grupo ang kumakandong sa kanya. At ito daw ang nagtatago kay Bato. Including itong ang mga balita na rin na hagip niya sa Mindanao ay under the protection itong si Jose Nelson Tata Sala. Jose Nelson Tata Sala. Kung familiar ang pangalan nito, ito yung tao na during the Pogo hearings ng Blue Ribbon Committee, lumabas na 1,500 Red Chinese nationals ay nakakuha ng birth certificates Allen sa Valencia, civil registrar ng Santa Cruz, Davao del Sur. At si Sala ay municipal mayor ng Santa Cruz, the hometown of Bato. Kumbaga, kaya naging automatic yung mga naging Pilipino, yung mga Red Chinese nationals, yung iba nga doon siguro mga spy na or mga membro ng People's Liberation Army, PLA, ay dahil itong si Sala ay talagang Duterte boy talaga at batang Bato. Kasi pare magkakabayan sila. Magkakabayan sila. Dito sa Santa Cruz, Davao del Sur, na hometown ni Bato. So dito lumabas ang pangalan nitong si Sala, pero matagal na ito noon na yun nga sa mga EJK lumalabas na yung pangalan nito. Pero lumabas ulit dahil doon sa munisipalidad niya nakakuha ng Chinese ng mga birth certificates. Kumbaga, dito sila nagtatrabaho sa Manila, dito sila nagkakalat, dito sila nag-espiya, pero may mga ID sila ng mga Pilipino dahil may mga birth certificate sila, pero nakuha ito sa Santa Cruz at ngayon binawi na ito ng gobyerno. So ang scam na ito ay na-uncover ng National Bureau of Investigation. At itong si Sala ay even isa sa mga suspect sa pagpatay. Naalala nyo yung meron na matay habang nagla-live pa siya ng barangay captain na si Oscar Bucol ng chairman of the 3 de Mayo barangay sa Digo City, ay binaril siya while he was streaming live. At kahit tayo nakita natin yung live stream na yun. Isa rin sa mga sinususpecha sa pagkamatay niya ay itong si Sala. At kasi isa sa mga binabanatan niya parati sa kanya sa vlogs niya ay itong si Mayor Sala. At ito rin si Sala na meron din mga bali-balita noon at kumakalat ngayon sa social media dahil lumalabas nga yung pangalan niya among the suspects dito sa pagpatay kay Barangay Captain Oscar Bucol habang nagla-live siya. Ay sinasabi na itong pala si Sala ay wanted sa murder sa Moncayo, Compostela Valley, Davao del Oro today. Ng isa rin mayor na si Joel Brillantes. At yun nga, siya rin ang suspect sa pagbabaril dito kay
Davao del Oro Mayor Joel Brillantes. At ito nga si Sala ay mas noon-noon pa man na kalat na yung pangalan niyan kahit doon sa lugar ko sa Happy Mansari, Bato de la Rosa sa pagtatago. Dahil siya yung isa sa mga main operatives ng Davao Death Squad Carmen, shout out. Na the existence of which inamin ni Duterte sa hearing sa Senado. At yung pangalan niya ay lumabas rin sa affidavit ni Arturo Las Cañas. Inamin ni Arturo Las Cañas, sila yun mga co-founder ng Davao Death Squad. Kaya siguro itong si Sala ay very popular sa lugar niya kasi talagang batang Duterte siya. So yan So kumbaga lumalabas na parang Bato is ready to make his last stand. Kumbaga ready sila kahit lusubin pa sila diyan ng mga pulis at sundalo, kwan sila, may parang private army itong si Sala. Baka si Sala mismo ang lalaban para kay Bato. So for practical reasons, although meron rin sinabi ni Boying Remulla na nakita siya dito sa Pampanga, pero sa tingin ko mas tama itong balita ni malay natin na kwan lang, kino-confuse lang ni para sinabi lang yun ni Boying para maging kumpiyansa itong si Bato na alam niya ang akala ng mga otoridad andito siya sa Pampanga pero andun talaga siya sa Davao. Kasi kung dito sa Pampanga, siguro kahit marami pa siya mga supporters na kapaligid sa kanya, marami siyang baril, pero limited lang sila kumpara dito sa kanya, sa lugar niya kung saan mayor mismo ang ready to fight kasama siya at siguro yung buong Santa Cruz, Davao del Sur probinsya, baka aarmahin nila. Kumbaga, kwan ito, parang the whole town will be fighting to protect Bato. So, lalo na yung mga armed DDS. So, kumbaga dito talaga, kung dito arestuin si Bato, ay kwan talaga, magiging parang Marawi siege yan ang mangyari. Kumbaga, kakailanganin talaga ng mga tangke. Siguro, may mga RPG ang mga ito. Mga recall grenades. So, kailangan ng mga talaga ng mga helicopter at eroplano na gamitin para isakatuparan yung pag-aresto ni Bato kung magpapa-aresto yan ng buhay. So maybe Bato is ready to make his last defense. Last move. Last stand. Last move, attorney. Hindi yan magpapahuli ng buhay. Diyan, with the help of his protectors. Diyan sa munisipyo na yan na hometown rin niya. At itong kasi si Bato, meron siyang plantation ng agarwood. At million na na-invest niya dyan sa agarwood plantation. At kumikita na ito. Kasi kuan ito mabenta itong in demand itong agarwood, extremely high value, at kumikita na siya dyan. So ito ay naroon sa Santa Cruz, Davao del Sur, kaya dyan daw siya nagtatago sa agarwood plantation niya at under the protection siya ng
Original ha, itong mga killer talaga ito. Mga killer talaga ito na original mga hitman ba? Members ng DDS. Baka mga second generation na ito o third na, mga anak na, pero ready to die rin. Ha? Pero sabi naman nitong si Montalban, baka maiba yung sitwasyon ni Bato kaysa dito sa ibang mga fugitives, ha? Kasi ito may mga grupo siya na ready to die for him. Ha? Pinangalanan niya dito na sabi niya in the end mahuli ka rin. Although I doubt. I think Bato is and his minions ni Sala are ready to make their last stand. Ha? So sinabi kasi dito ni Montalban na final movement kumbaga. In the end baka mahuli rin si Bato. At itong nangyari kay former Congressman Romeo Alosos na nasangkot sa rape sa rape kaso and acts of lasciviousness na nagtago rin for 23 days pero nahuli rin sa Bagak, Bataan in 1997. Si Lacson rin nagtago for 13 months pero nag-surrender rin later on. At si Robing Padilla nagtago rin sa Camarines Norte for 45 days after na-issuean siya ng warrant of arrest for illegal possession of firearms at pero nahuli rin siya. Pero sabi niya baka ito rin mangyayari kay Bato. Pero yun nga tulad ng sinabi ko baka hindi ganoon kadali. Kung nandyan si Bato sa kanya, sa place of birth niya, for sure marami siya mga kamag-anak, kaibigan at sasali sa gera. So baka ready to make his last stand ito si Bato. At pamilyar sa dyan, sa lugar na yan. Nagsimula sa dyan as a constabulary lieutenant in the late 1980s kung saan na-assign siya sa mountain detachment para lumaban sa mga New People's Army. Pero syempre andyan pa rin yung mga galamay niya sa lugar na yan. At kabisado rin niya yung terrain ng lugar na yan. So I hope the authorities will check into this report kung nandyan rin siya sa Agarwood or baka alam na. But pwede rin mag-check up sila dito kay Mayor Tata Sala, baka ilalaglag pa dito si Bato. Tingnan natin or pwede makonbinsi niya si Bato na mag-surrender na lang kaysa maraming mamamatay at masaktan dyan sa munisipyo niya kung gagawa nga si Bato ng last stand niya dyan sa lugar. So yan lang muna update natin dito sa fugitive status ni Bato. So fugitive na talaga tawag sa kanya. Sir Leonardo, pugante Bato na tawag sa kanya. Fugitive na mo. Ako nga hindi ko pa siya tinatawag na fugitive, baka lang pag lumabas na yung warrant talaga. Meron. Although sinabi kasi ni Harry Roque, meron na yung warrant. Kaso pagdating sa DILG tsaka sa DOJ, wala pa naman silang sinasabi, hindi pa nila hawak. Si Harry Roque pa lang nagsasabi is out. Pero ito kay Sir Bad, pugante na talaga. Isa pa nga anak ng pugante to. Mag-check up sila dito kay Mayor Tata Sala, baka ilalaglag pa dito si Bato. Tingnan natin or pwede makonbinsi niya si Bato na mag-surrender na lang kaysa maraming mamamatay at masaktan dyan sa munisipyo niya kung gagawa nga si Bato. Tragis. Natanggal ko pa yung video ni Sir Bad. Tragis. Tinawag na pugante o fugitive. Sa bagay meron. Actually meron pa nagsabi. Meron pa nagsabi. Aside pa ito pakita ko sa inyo.
Sa Bilyonaryo Channel naman to, Mabsat. Isigit natin to ng konti. Naku, may sinasabi na naman yung mga iba dyan. Sige, mamaya. I-share natin mamaya yan. Ito, i-share ko sa inyo mag-isa. Share ko lang sa inyo ito saglit. Ito guys. Na-i-share ko na to. Ito, wait lang. Ito. Nagkamot ito. Kahapon lang to. O, sige, pasok. Lights. Nag-text siya kay Senator Lacson. Lalampasan ko yung tagal mong nag-text siya. Hindi siya nag-text. Nasa group chat nila. Sinabi niya na, Senator Lacson, sir, lalampasan ko yung ginawa niyong pagtatago. Tago? Ang tapang talaga. Sabay. Nag-text siya kay Senator Lacson. Lalampasan ko yung tagal mong nagtago. Ang tapang talaga ng apog yung tao ito. Imagine mo, you're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding, you scoundrel, you fugitive from justice. Fugitive from justice. Tragis na fugitive yan. Ay, Bato! Hala, tinatawag ka ng pugante. Hala, paano yan? Furious Protector. So, puganteng Bato. Ay ko po. Ang saklap naman yan. Naku po. Pero mga kapatid, tanong ko sa inyo, sino naniniwala na si Bato nasa Davao? Ako naniniwala nandiyan ako. Sigurado nandiyan kasi siya yung pwede siya protektahan ng mga tao diyan kasi taga diyan siya eh. Pwede siyang protektahan, lalo ng pamilya niya, di ba? Pero protektahan 'yan. Kasi kung nasa ibang lugar 'yan, hindi. Nandiyan si Bato o kaya bigyan niya ng 10 million. parang Kibuloy lang, no? Parang si Kibuloy lang. Merong bounty, 10 million bounty. Ang makakapagturo kung nasaan si Bato de la Rosa. Mabibisita naman sila para yung ginawa kay Kibuloy. Bakit may 10 million sa ulo ni Bato de la Rosa? Bakit may 20 million sa ulo ni Pastor Kibuloy? Mukhang magiging madugo ang pag-aresto kay Batotsky. Yun nga, Sir Leo. Pero sabi ko nga ang dapat nilang tawagin. Alam niyo kung sino naisip ko? Walang iba kundi si General Torre. General Torre! Pasok! Mabibisit yung mga DDS. Galit na galit mga DDS kay Torre, di ba? Pinaaresto si Kibuloy. Inaresto si Digong. Nako po. Eto si Bato. Aarestoin niya yung dati niyang boss. Tragis. Nako po. Maganda to. Asahan natin to. O siya, mag-last topic tayo. Mamsat na mag-last topic tayo. Kamote. Punta tayo sino. Kay Attorney Claire tayo. Kay Attorney Claire. Visit tayo natin si Attorney Claire. Attorney Claire, kamusta kan?